Opo, actually ang mga herbs na talaga na ginagamit natin, panggamot talaga siya. Yung mga chemical po kasi, pansamantala lang po kasi yung mga yan. So yung mga, sabi ko nga, yung mga simptomas niya, yun lang ang kailangan mo. Kunwari, karoon ka ng pain, inom ka lang ng pain reliever, pero yung side effect niya, diba? Matatama niyo. Kasi yung mga gamot na ininom natin, hindi yan basta-basta na lumalabas sa katawan natin. Nag-stay sila. So hindi mo yan maihi, hindi mo yan nagpupo. So habang nagtatagal sila dyan, nagkakaroon din ng damage yung organ. Yung palakasin natin yung ating immune system through dun sa pag-juice ng mga prutas at saka yung luyang dilaw para ma-boost o mapalakas natin yung immune system natin dahil mahirap pong kalabanin itong virus na to. So kailangan lang natin na pagtiyagahan yung pag-inom nitong mga halamang gamot na ito. So nandito po ngayon tayo sa halaman na luyang dilaw. Ito po yung luyang dilaw na sinasabi sa inyo. Kaya pag ipapakita po natin, andito yan. Andito kanya ang ayan. So makikita ninyo. Ayan po, So mag-ano tayo. Ayan. So ito po yung tinatawag nating luyang dilaw. Ayan. Okay? Sa mga meron po akong i-share sa inyo na nalaman ko po kung ano ba talaga yung pinaka-the best na panlaban natin itong COVID na to. So sa mga naniniwala po sa mga natural na paraan ng panggagamutan, dito po sa mga kalikasan po natin makukuha yung yung solusyon. Pero gusto po namin malaman ninyo na marami pong naibibigay nitong mga kalikasan na to para gumaling yung ating mga sakit. Tulad nitong luyang dilaw na to. Ang tips po dito is araw-araw po ito, kada umaga, umiinom po tayo nitong luyang dilaw. Ito yung mataas po ang kanyang anti-inflammatories. So paano po yung procedure ng pag-inom o paggawa nito? Unang-una, hahati-hatiin lang po ninyo itong luyang dilaw na to. Pagkahati nun, ipapakuluan po natin. Pag napakuluan po ito, i-cool down natin, palalamigin natin. Yung katamtaman lang na kayang inumin. Pero bago nyo po inumin ito, maglagay po kayo ng tinatawag natin na wild honey o pure honey. Kada umaga po, pagka kayo ay umiinom nito, lalo na yung mga nagtatrabaho, paalis kayo, may panlaban po kayo sa virus. Pagsamahin ninyo ang luyang dilaw at saka yung pure honey o wild honey. Napakabisa po ito na panlaban sa virus. Kaya i-advise ko po sa inyo, kada umaga po bago kayo kakain, uminom po kayo ng luyang dilaw. Hahaluan lang po ninyo ng pure honey. Pero wag ninyo pong ihalo kapag mainit yung tubig kasi nagiging toxic na siya at nagiging poisonous yung pure honey kapag inilagay mo na mainit yung tubig. Kaya mali po yung ganon na paglalagay. Okay? Sa magandang araw po, ako po na naman yung inyong naturopathy para magbahagi sa inyo ng mga halamang gamot na maaari ninyong gamitin. Lalong-lalo na po yung mga nagkakaroon ng mga skin problem, yung mga may problema yung mga sakit sa balat na hindi malunas-lunasan. Kahit uminom na po tayo ng mga gamot na pwede makatulong ay hindi pa rin gumagaling dahil siyempre inaalam po natin ano ba yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga problema sa sakit sa balat. Ngayon po, magbabahagi ako sa inyo ano ba yung mabisa para dito. Ito rin ay isang magandang klase ng halamang gamot na pwede pong ipanglinis sa ating colon
At pwede rin ipanggamot sa mga may ringworm, may an-an, yung mga ubo na hindi gumagaling, at saka yung may eczema. Alam naman po natin kung anong klase yung mga balat na yung mga klase ng sakit sa balat na to na ang hirap pagalingin. Kaya magbibigay ako sa inyo, pupunta tayo ngayon, maghahanap tayo ng mga halamang gamot na pwede makakatulong sa inyo. Dito po tayo. Ito po yung ibabahagi ko sa inyo na halaman. Ano? Ito yung tinatawag po nilang ringworm shrub o yung tinatawag natin ng Tagalog ay atapulgo. Ano? Kaya tinawag siyang ringworm shrub kasi pwede po siyang ipanggamot. Makikita ninyo itong stem niya na to, ano, mga 30 to 60 cm po haba. At itong bulaklak niya, kulay yellow, very attractive ang kanyang bulaklak. Makikita ninyo. Ang ginagamit po dito ay ang kanyang bulaklak at yung kanyang mga dahon. At itong stem niya ay maaari din gamitin. Unang-una, kukuha po tayo ng itong ano nito. Yan. So, papaliwanag ko po sa inyo kung paano gagamitin ito. Itong dahon niya po, ang ginagawa po natin ay pinapakuluan kasama yung itong bulaklak nito. Pagka pinakulaan po natin ng mga 20 minutos, na extract po natin yung dapat natin makuha na enzyme para pwede siyang inumin, ipanglinis po sa ating kolon. Sa mga may an-an naman to, yung an-an na tinatawag, yung namumuti, yung mga spot po na puti sa mukha, lalo yan sa mga anak ninyo na nagkakaroon ng problema sa balat, ang gagamitin po natin itong dahon niya. So paano po ang paggawa? Ang kailangan nyo lang po, mga 10 klase ng dahon, pipit-pitin nyo po sa almeres. Kung meron ngayong almeres, then kakatasin nyo siya. O kahit hindi na ninyo katasin, ano lang ninyo, ipahid lang, ihaplos doon sa may an-an. At ang pangatlo na pwede makatulong is yung tinatawag na pag-ubo. Pag inuubo naman po, nagkakaroon kayo ng ubo, pwede nyo infuse po ito sa langis. Virgin coconut oil is the best kasi kaya niya magtanggal ng plema. So ang gagawin ninyo ay kakatasin pa rin siya kasi hahalo sa langis o kaya pipit-pitin yung dahon, ibabad sa langis, din yun po ang ipapainom sa may ubo. At doon naman po sa mga may eczema, yung continuous yung pangangati, kumakapal yung balat, hindi nyo maintindihan kung anong klase habang kinakamot nyo ay nagiging masarap ang pagkamot at habang kinakamot nyo naman ay dumadami ang inyong eczema at kumakapal. So ang gagawin naman ninyo doon ay pipit-pitin pa rin yung dahon, ihalo ninyo sa olive oil, tapos yun po ang ipangpahid po ninyo doon sa inyong mga may eczema. Okay po? Para naman po sa mga may problema din sa kolon, hindi makatae, hindi sa makapupo, hindi makapagbawas, ang gagawin ninyo ay papakuluan po itong dahon at saka itong bulaklak. So, pag napakuluan nyo ng mga 15 to 20 minutes, pwede nyo lang inumin ng 3 beses sa isang araw, makikita nyo na yung improvement ng inyong pagpapawas. So, ito yung mga halaman gamot na pwedeng gamitin dahil alam naman po natin na lahat po ng mga halaman gamot ay bigay po yan ng ating Panginoon na dapat nating gamitin. Ano? Kaya nga lagi kong sinasabi na paggamit ng mga halamang gamot ay nagiging matalino at nagiging wise siya sa buhay kapag ito ang kanyang mga ginamit dahil siya, ang ating Panginoon ang siyang nagpapatubo ng mga halamang gamot. Kaya makikita naman ninyo, napakaganda yung ating ang scientific name po nito ay Acacia haliata-lin. Yan po ang pangalan nitong tinatawag nating akapulko. Yan lang po yung ating may babahagi sa umagang ito at medyo nag-ano na po yung ulan, uuwi na po kami kaya sana po ay nakapagbigay po kami ng magandang halamang gamot na pwede ninyong magamit kung sakali kayo ay malayo sa mga ospital o sa mga paggamutan. Maraming salamat po at hanggang sa muli, paki-subscribe po yung ating YouTube channel para lahat po ng mga steps, lahat po ng mga procedure na pwede nyo malaman ay ibibigay po namin. At marami pa ang mga halamang gamot ang pwede namin maibahagi para kami ay makatulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.